kapatid. Batiin po natin ang ating mga katabi sa mapagpalang hapon sa iyo, kapatid. Sa pinagpalang afternoon. hapon sa iyo, kapatid. Sumayo ang pagpapala ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Ang natin ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin na tayo ay mga magnificent army ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. Naniniwala po pa tayo magnificent army ng Diyos. Amen. Sa oras na ito tayo sasamba sa Panginoon at tayo ay magbibigay ng kaluwalhatian kay Yahweh El Shaddai. Itaas po natin ang ating mga kamay. Muli nating anyayahan at i-welcome ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan upang maranasan natin ang presensya ng ating Diyos sa ating buhay at idalangin natin sa Panginoon na tayo'y lagi niyang pagharian. Amen po? Amen, Lord. Hallelujah. Taas po natin ang mga kamay sa Diyos. Ipikit po natin ating mga mata at hayaan natin ang kanyang presensya ang mangusap sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Ang panalangin ko sa'yo, aking Ama, na ang presensya mo ay lagi kong nadama at nakapiling ka sa araw-araw sa bawat sandali ng aking buhay. Naway pakinggan mo. Naway pakinggan mo, tibok ng puso ko, pagkat walang magagawa kung ako'y hiwalay sa'yo. Ang nais ko ay makapiling ka at laging itaas ang ngalan Sama-sama natin mo. awitin kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo, o aking Panginoon, sa'yo lamang ang aking pagsamba. Buhay ko'y alay sa'yo, dalangin ko'y gamitin mo, at sa puso ko'y malangkot at pagarian mo. Ako. Minsan pa sama-sama tayong dumalangin sa ating Diyos. Hallelujah. Ang panalangin ko sa'yo, aking Ama, Na ang presensya mo presensya mo ay lagi kong nadama at
Sabi po ng Ephesians 1:12, kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Amen? Tayo po ba'y mga pinilit hinirang ng Diyos? Amen. Ang tawag po sa atin ay magnificent army ng Diyos. Amen po? At sa bawat magnificent army na Yahweh El Shaddai, meron siyang magnificent promises. Amen po? Angkin na natin sa pamamagitan ng ating pagsamba na tayo ay mga pinilit hinirang ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. Hallelujah! Tayo sumayaw at tumindak kay Yahweh El Shaddai. Todo bigay na papuri sa Diyos na buhay. Hallelujah! Sumayaw ang lahat ng anak ng Diyos. Huwag pigilan ang sarili magpuri sa Panginoon sapagkat ang Diyos hindi nagpipigil ng pagpapala para sa kanyang mga anak. Amen! Hallelujah! Magnificent army ng Diyos na nagsasanay sa pagkikip
po ba tayo? Hindi. Hindi kayo pinawisan? Hallelujah. Tunay nga na tayo ay magnificent army ng Diyos. Amen? Laging handa sa pakikibaka, laging handa sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah. Patuloy tayong umawit at mag-alay ng papuri sa ating Yahweh El Shaddai. Itaas po natin ang ating mga kamay, tanda ng pagsuko sa Kanya na umaaming wala tayong magagawa kung wala siya sa ating mga buhay. Panginoon, salamat po o Diyos sa nakaraang taon ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat dumating kami sa taon na ito, Panginoon, na puno ng pagpapala, puno ng biyaya, puno ng pagsubok, ngunit napagtagumpayan po namin ang lahat ng ito, Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, ang awiting ito, Panginoon, inaalay namin bilang pasasalamat sa lahat, Panginoon, ng naging kaganapan sa aming buhay na aming napagtagumpayan dahil kasama ka namin, O God. Hallelujah. Kaya naman sa oras na ito, iaalay namin ang walang hanggang papuri, tanging sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah. Sama-sama nating awitin na ang Diyos ay mabuti sa bawat sandali at siya ay mananatili sa habang panahon. Ikaw ay bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapa o may kukubli, maging sa dilim ng gabi, sandigang bati ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha
Napagamat sa aking puso. Walang hanggang iyong kabutihan. Marapat kang papurihan, O Diyos. Napakabuti mo, dakilang kasalan. Alay namin ang aming pagsamba. Magluwalhati ng isang ngalan mo. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Amen. And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord, love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord, serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord, trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Take the Lord, take the Lord, oh my soul. Take the Lord, oh my soul. And all that is within me, make His holy name. And now let us sing, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai,
the seated lamb, to the outcast on her knees. You are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. For the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Khan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your word contained the plan, they just could not understand. There was awesome what was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Khan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Khan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na buhay, yarihan sa lahat. Ang Diyos na nagkaloob sa amin ng bugtong niyang anak na si Jesucristo at nag-alay ng kanyang buhay para sa aming kaligtasan at katubusan. Salamat dakilang Ama sa biyaya ng pag-ibig mo na laan mo po sa amin na kahit ang bugtong mong anak na si Jesucristo ay hindi mo ipinagkait bagkus ipinagkaloob mo para sa aming kaligtasan. Salamat sa buhay na binigay mo sa amin sa araw na ito upang muli sa dakong ito kami ay magsama-sama na lumapit sa trono ng iyong biyaya at habag at ikaw ay aming mapapurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw ang Diyos na kumukupkup sa amin. Wala po kaming magagawa, O Diyos, kung kami po'y hiwalay sa iyo. Kaya aming dalangin muli sa hapon pong ito, lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan sa dako pong ito at patuloy nawa, Ama, na kami po'y inyong samahan. Dalangin namin, pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo at dinggin ang dalangin ng bawat isa't ipagkaloob sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, hangarin ng puso namin makasunod sa iyong kalooban. Mangusap ka sa bawat isa sa amin. Ilagay mong salita mo sa bawat isa sa amin
na salita mo mag-aakay sa amin sa matuwid na pamumuhay. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas sa naging makasa. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Ay tutulungan niya, purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas sa naging pakasa. Hallelujah, Hallelujah. Naging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Sa hirap man ang ginawa, purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas sa naging paksa. Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay tunghayan natin mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata ay 5, simula mga talata 1 hanggang sa susunod na talata. Minsay nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret, pinagkalipun-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga lambat at hiniling kay Simon may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. At naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoon, malakas, malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, bigay nyo para kay Lord Ian. Amen. Hallelujah. Salamat, salamat sa Panginoong Hesus. Salamat sa lahat ng biyaya at kabutihang walang sawa niyang ginagawa sa buhay natin. Hallelujah. Mabuti ba ang Diyos? Amen.
Lahat na nagsasabing mabuti ang Diyos, pwede nang maupo. Muli, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang Alisaday. Dumating na naman ang oras na ito na tayo makakapakinig ng salita po ng Diyos. Amen? Kinauuhawan niyo ba ang salita ng Diyos? Amen. Sinong nauuhaw sa salita ng Diyos? Amen. Salamat po at nasa puso natin yung pagkauhaw na iyan. Amen? Dito po sa atin pong ibanghelyo na napakinggan, may mga taong ibig makapakinig ng salita ng Diyos na nung sandali na yan ay pumunta sila doon sa lawa kung saan ay naroroon ang ating Panginoong Hesukristo. Na mga taong nagnanais makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Kapag narinig ninyo yung salitang nagnanais o naghahangad na makapakinig ng salita ng Diyos, anong natatanaw natin mayroon sa puso ng taong iyan? Ano? Matatanaw mong anong kabutihan mayroon sa puso ng taong iyan. Ba't ganun may hangarin siyang mapakinggan ang salita ng Diyos? Kasi alam natin ang naghahangad na makapakinig ng salita ng Diyos, taong naghahangad ng mabuti o kabutihan. Amen. Sa isang bahagi ng kasulatan sa aklat ni Oseas, kabanata po ay 4 at talata ay 6, ang sabi roon, ang bayan ko ay napapahamak dahil binabaliwala nila ang aking salita. Amen? Ang pagbabaliwala ng salita ng Diyos, ang sabi po ay nagiging daan para ang tao ay masadlak sa kapahamakan. Amen? At matatanaw natin iyan doon sa buhay ng mayaman na namatay kasama ni Lazaro. Noong mayaman ay namatay at naruroon na siya sa lugar na kung saan ay nagtitiis siya ng hirap na ang tawag niya sa lugar na kanyang kinaruroonan ay dako ng pagdurusa. Amen? Nung siya'y nasa dako na ng pagdurusa, naalala ng mayaman na ito na ang kailangan ng kanyang mga kapatid na naiwan para wag mapunta sa dako na kanyang kinaruroonan, dako ng pagdurusa, ay ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos na nung siya'y nabubuhay sa daigdig na to at nagpapasasa sa kanyang kayamanan, ay kanyang binaliwala o nakalimutan sa buhay niyang pakinggan. Amen? At ang sabi ng mayaman, yun ang kailangan ng kanyang mga kapatid para wag sila mapunta doon sa dako ng pagdurusa. Ang sabi po, sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po'y 15, talata po ay 7, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Amen? Ang sabi po, kung ang salita ng Diyos ay mananatili sa atin, ang sabi po riyan, anumang hilingin natin sa Diyos ay ibibigay niya sa atin. Amen? Ang sabi sa sulat ni Propeta Isaias, kung susundin ninyo ang aking mga utos, pagpapala ay dadaloy sa inyo parang alon sa dagat na sunod-sunod. Makikita po natin sa mga talatang ito na salita po ng Diyos kung ano yung mabuting maidudulot nito sa buhay ng bawat isa po sa atin at kung anong magiging kapahamakan sa buhay natin kapag ito po ay ating binaliwala. Amen. Amen. Sa punto po na ito, mga kapatid, yung mga tao pong ibig makapakinig ng salita po ng Diyos, mga taong may hangarin mapakinggan ang salita ng Diyos, sino po yung mga taong ito? Mga taong makasalanan. Amen. Amen. Mga taong
makasalanan. Pero sa kabila po ng kanilang pagiging makasalanan, may kabutihan pa ring umiiral sa kanilang puso. Amen. At ano po yung kabutihan pong iyon? Sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, hindi nila nakakalimutang mayroong Diyos. Amen. Marami sa atin nagsasabi, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Sino bang makakalimot sa Diyos? Paglabas mo lang ng bahay mo, makikita mo napakalawak ng langit. Amen? Amen. Kapag nakita mo lang ang langit, maalala mo talagang may Diyos. Amen. Pero minsan, kahit gaanong lawak ng langit, marami nakakalimot sa Diyos. Correct. Amen. Kahit natatanaw may langit, maraming nakakalimot sa Diyos. Amen. Amen. Pero kapag ang tao niyaya mong lumapit sa Diyos, ang salita, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon Kristo. Mga tao na makasalanan, tulad natin, pero sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, ando doon sa puso nila yung hangarin mapakinggan ang salita po ng Diyos. Kapag ang tao may hangarin mapakinggan ang salita po ng Diyos, ang taong makasalanan na may hangaring mapakinggan ang salita po ng Diyos, yan yung tao na kung saan ang buhay niya ayaw niyang mawala sa paghahari ng Diyos. Amen. Amen? Ayaw niyang mapawalay sa paghahari ng Diyos ang kanyang buhay. Yan yung tao na sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan ay nagmimithi na kung saan maituwid ang kanyang pagkakasala, maituwid ang kanyang pagkakamali. Ang sabi po sa aklat po ng awit, kabanata po ay 100 at 119, talata po 105. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Taimtim ang pangako kong, ang utos mo ay susundin. Tutup din ko ang tuntunin, iniaral mo sa akin. Amen? Yung tao na yan may pagkukulang. Yung taong nagsasabing iyan, may pagkukulang din po iyan. Pero sa kabila ng kanyang pagkukulang, ang sabi niya, nung sandali na yan, yung salita mo lang na nagbibigay liwanag sa akin, ang sa kong kailangan para maituwid ang aking mga pagkukulang. Ang salita po ng Diyos, ang sabi sa aklat ni Timoteo, ayon sa sulat ni Pablo kay Timoteo, kabanata po 2 talata po, o kabanata 3 talata po ay 16, ang salita mo ay magagamit sa pagtuwid ng likong gawain. Ang salita ng Diyos ay magagamit sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Amen. Ito po yung hinahangad na mapakinggan ng mga tao nung sandali na yan na lumapit sa ating Panginoong Kristo. Mga makasalanan din silang tulad po sa atin. Pero sa kabila ng pagiging makasalanan, mga kapatid, naruroon ang hangarin sa puso nilang maituwid ang kanilang pagkakamali. Naruroon sa hangarin sa puso po nila na magkaroon ng isang matuwid na pamumuhay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Lakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo na ang taong naghahangad ng isang matuwid na pamumuhay, tao na kung saan ang buhay niya ay hinahayaan niyang mapailalim sa paghahari ng Diyos. Amen? Amen. Ang buhay ba natin na sa paghahari ng Diyos? Amen. Isang palatandaan yan, bukas ang puso niyong pakinggan ang salita ng Diyos. Amen. Amen? Kasi pag hindi bukas ang puso mo sa salita ng Diyos, ang tanging maririnig na lang sa'yo, hindi ako nakakalimot sa Diyos. Kahit nakakalimot ng lumapit, hindi pa rin nakakalimot. Amen? Ang laging maririnig mo sa tao pong iyan, ito po ang nais ng Panginoong Hesus. Pangalawa po, mga kapatid, ay ito. Ang pangalawa po,
Bakit nila makikita natin sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, may umiiral na kabutihan? Amen? May umiiral na kabutihan at yung kabutihan pong ito mga kapatid, nung sandali na yan, ang nagbibigay pa sa kanila ng hangarin, mapakinggan ang salita po ng Diyos upang hangarin ang isang pamumuhay na nais ng Diyos makita po sa atin. Pangalawa, makikita po natin ang mga tao na to makasalanan, mga kapatid, subalit sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, yung buhay meron sila, hindi nila inilalayo sa Diyos. Amen? Hindi mo mapapakinggan ang salita ng Diyos kung hindi mo ilalapit sa Diyos ang iyong buhay. Amen? Kaya anong sabi ng ating Panginoon, halik kayo, gaano man karami, halik kayo, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa kong patawarin ang lahat ng iyan. Maging maruming-marumi man kayo sa kasalanan, gagawin ko kayong busilak sa kaputian. Amen. Amen? Magagawa po, napakaganda po matatanaw natin sa puso ng mga taong ito na nung sandali na yan, ang sabi doon sa Ebanghelyo, ibig makapakinig ng salita ng Diyos. Taong makasalanan, tulad mo, tulad ko, pero sa puso ng mga tao pong ito mga kapatid, bilang makasalanan, yung buhay po nila ay hinahangad, may hangarin pa rin sa puso nila na bilang makasalanan ay makalapit sa Diyos. Amen? Ang paglapit sa Diyos ay kagalakan para sa Diyos. Amen? Dahil kapag tayo lumapit sa Diyos, magagawa niya yung nais niyang mabuti at para sa ikakabuti ng bawat isa po sa atin. Ang sabi po dyan ng ating Panginoon, gaano man karami ang iyong kasalanan, handa kong patawarin iyan. Amen? Amen. Kung nakikita mo ang iyong kalalagayan sa harapan ng Diyos bilang isang makasalanan, anong dapat mong gawin? Sabi ng Lord, lumapit. Amen? Makasalanan. Kasino bang niyayaya ng Panginoong Hesus? Sabi niya sa Isaiah chapter 1 verse 18, sabi niya, lumapit kayo sa akin at magliwanagan tayo, kayo ng mga makasalanan. Amen? Gaano man karami ang iyong kasalanan, lumapit kayo sa akin. Ang taong makasalanang lumalapit sa Diyos ay taong uhaw na sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, may pagkauhaw sa puso niyang umiiral na makasama ang Diyos. Makasama ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Nakikita niyo yung kabutihan pong iyon? Na minsan sinabi ni San Pablo dahil sa kasalanang umiiral sa buhay niya, mayroong kabutihang naruroon sa puso niya. Pero yung kabutihang mayroon sa puso niya, hindi po yun ang umiiral sa buhay niya. Amen? Amen. Hindi niya nagagawa yung kabutihan pong iyon. Sabi po dyan, may kabutihan. Ang problema lang, yung kabutihang umiiral sa buhay ni Pablo, sa puso ni Pablo, hindi yun ang nagagawa niya, kundi ang nagagawa niya, yung ginugusto ng kasalanan sa buhay niya. Amen? Pero alam po natin yung kabutihan mayroon sa puso po natin, magagawa po natin iyan, mahahayag iyan sa buhay po natin kung sa kabila ng ating pagiging makasalanan, ang buhay natin ay ilapit natin sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos na sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, ando doon makikita mo't madarama sa kanilang puso, matatanaw natin ang kanilang pagkauhaw sa Diyos. Kasi kung hindi ka nauuhaw sa Diyos na makasama, hindi mo hahangarin mapakinggan ang kanyang salita. Hindi mo hahangarin na mapalapit ang buhay mo sa ating Panginoong Jesucristo. At makikita po natin sa buhay po natin, mga kapatid, alam nyo po, sa daigdig na to, marami minsan taglay ang mga tao sa daigdig na to na minsan kinakaiinggitan natin. Masaba mang mainggit, pero na minsan umiiral sa puso natin yan. Kanina si sister kumakain, ang sarap ng ulam niya, paksiw. Sabi ko kay sister, masama man sister mainggit, pero naiinggit ako sa ulam mo.
Di po ba? Kasi sa sarap niya ng kanyang kain, at sabi niya pa, kulang yung kanin, dadagdagan pa. O kita niyo po yun, nang inggit pa. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan. Na minsan po, may mga bagay meron sa mundong ito, taglay ang tao, mga kapatid, natatanaw natin na minsan hindi natin maiwasan mainggit po sa kanila. Pero alam niyo po, kung mayroon man po siguro tayong dapat kainggitan sa panahon po nito, mga kapatid, yung mga tao sigurong makikita mo na sa gitna na mabibigat na pagsubok, pero naglilingkod pa rin sa Diyos. Amen? Totoo po yan. Kung meron siguro tayong dapat makitang kainggitan sa panahon po natin ito, yung mga taong nakikita mo naririyan, mga kapatid, na kung saan po makikita natin, naghihirap na, di po ba? Naghihirap na, pero yung buhay po, mga kapatid, ay itinatalaga pa rin para paglingkuran ang ating Diyos. Nagagawa pa rin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Napakasarap kaya ng ganon, di po ba? Na minsan, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, nasasabi ko nga po, minsan di ba nasabi ko nga po sa inyo, yung sinabi ko na minsan yung kanilang pagkain ay ganito lang, ang kanilang pinagtsatsagaan. Tapos sa sinasabi ng taong iyon, napakarami niya ipagpasalamat sa Diyos. Ni hindi ko nga naranasan yung ganong uli ng buhay na kanilang naranasan, pero yung salita minsan na napakaraming dapat ipagpasalamat sa Diyos, hindi ko nabanggit yun. Di po ba? Totoo po yun. Na yung salita niya na yun ay nagpapaalala na Brother Edgar, masigit kang pinagpala. Pero ang makikita mo sa gitna ng kanilang kalalagayan kung paano nila mas kinikilala ang Diyos. Amen. Amen? Na nagpapahayag dapat masigit mo nakikinikilala at pinaglilingkuran ang Diyos dahil masigit ang pagpapala mayroon ka kaysa kanila. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo na dapat po minsan kung mayroon man tayong dapat kainggitan, yung alam po natin may mga tao na kung saan naririyan na po sa matitinding pagsubok pero tumatayo pa rin sa kalooban ng ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ito po yung mga tao na sa kabila po ng kanilang pagiging makasalanan, hinahangad nila mapakinggan ang salita ng Diyos, hinahangad po nila nung sandali na makalapit sa Diyos. Bakit, mga kapatid? Sapagkat nais nila nung sandali na yan, makatayo sila ayon sa kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Pangatlo po, naruroon po sa puso po nila, sa kabila ng pagiging makasalanan, may pagmamahal para sa Diyos na umiiral sa puso nila. Kanina sabi ni Father, di ba? Sabi ni Father kanina, marami tayong dapat tanawin na utang na loob sa Diyos. Hindi natin kayang pantayan, hindi natin kayang bayaran, pero sana man lang makita natin na mayroon tayong dapat tanawin na utang na loob. Amen? Naruroon sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan na nagmimiting makarinig ng salita ng Diyos, na sa pamamagitan niyan inilalapit ang buhay nila sa ating Diyos, matatanaw mo sa puso ng mga tao na to na sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, may pag-ibig na umiiral sa puso nila para sa Diyos. Amen? Ang sabi po dyan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata po 14, talata 15, ang sabi po ay ang ganito, kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, tunay ngang iniibig niyo ako. Amen? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Yung pagpapakita nila na pagkauhaw na makasama ang Diyos, pagkauhaw na mapakinggan ang salita po ng Diyos, mga kapatid, yun po'y nagpapatunay na ang Diyos ay mahal nila. Amen. Yun ang nagpapatunay na nung sandali po na yun, sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, nais nilang sumunod pa rin sa kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo may pagkakamali, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po dapat na kung saan nangangahulugan na tayo may pagkakamali ay hindi na tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Amen?
Minsan sabi ng tao, ay, hindi ako karapat-dapat pa dyan, Brad. Saka na lang ako pag hindi na ako gumagawa ng masama. Di ba? May mga tao, yayain mo magsimba, isang sasabihin niyan, ay, hindi pa ako pwede dyan, baka masunog ako. Inaantay kung kailan siya kinakailangan magbago, saka po siya lalapit sa Diyos. Hindi ka pwede magbago na wala ang Diyos. Amen? Dahil walang pwede magpalaya sa atin sa kasalanan maliban sa Diyos. Na bilang makasalanan, dapat po kinikilala natin na higit natin siyang kailangan sa buhay po natin. Amen? Kapag nakikita mo bilang makasalanan, higit mong kailangan ang ating Panginoong Jesucristo, hindi ka lalayo sa Kanya. At ang sabi po dyan, ito yung mga taong nagmamahal sa Diyos. Sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, may hangarin silang sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? Ando doon, bukas ang puso para pakinggan ang salita ng Diyos. Amen. Gaano ka bukas ang puso nyo sa salita ng Diyos? Bukas na bukas. Amen? Bukas na bukas. Di po ba? Paano nakikita na ang puso natin bukas sa salita ng Diyos? Pag sinabi ng salita ng Diyos, mali yan. Yayakapin mo pa ba yung mali? Bibitawan. Pag sinabi ng Diyos, hindi tama yan, ipagpapatuloy mo ba? Hindi na. Dapat tinatalikuran na iyan pag sinabing mali. Di po ba? Kaya marami po sa atin, minsan mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, yan ang katwiran sa kanalang. Amen? Sa kanalang kapag nagagawa ko na yung mga ganito, hindi mo magagawa ang mabuti kapag hindi ang panuntunan sa buhay mo ay ang salita ng Diyos. Amen. Hindi mo rin magagawa ang mabuti kung wala kang pagmamahal sa Diyos. Dahil ang taong nagmamahal sa Diyos, yan yung taong ayaw niyang masaktan ang Diyos. Tama ba yun? Meron ba kayong minahal na gusto niyong saktan? Wala. Di ba wala? Wala. Lahat na makapagpapasaya sa Kanya, di ba? Kaya minsan madalas yes ng yes na lang. Amen. Hindi po ba? Para lang kung wala nang gulo. Yun lang pala yun. Akala ko mahal, Kaya pala, para lang walang gulo. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, umiiral po yan, di ba? Ito yung ating Panginoong Jesucristo na kung saan maipapakita lamang natin sa Kanya ang ating pagmamahal kapag sinusunod natin ang Kanyang kalooban. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba? O pag sinabi ng Panginoong Hesus, magpatawad ka. Yan madalas katuwiran ng tao Kapag nakapagpatawad na ako, sa kanila ako magsisimba. Amen? Pero hindi alam ng tao na kapag namatay siyang hindi nagpatawad, amen? Tingnan niyo po, may mga tao minsan, humihingi ng tawad, ayaw patawarin. Minsan namamatay na lang, hindi mo napatawad. Kaya pag tiningnan mo sa kakabaong, sama ng mukha. Kasi hindi mo pinatawad. Pero ibig ko po ipakita po sa inyo, isipin nyo na lang, kapag ang taong humihingi ng tawad, hindi mo pinatawad, namatay na lang na hindi mo pinatawad, paano pag ikaw ang humingi ng tawad sa Diyos? Na ang sabi ng Diyos, patatawarin ka lang niya kapag ikaw ay nagpatawad. Pinatawad na tayo ni Kristo sa ating kasalanan. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Pinatawad tayo ng Panginoong Kristo. Pero nagkakamali pa rin tayo. Ngayon yung ating pagkakamali ngayon na nagagawa, ang sabi ng Panginoong Kristo, ang kapatawaran niyan sa sandaling ikaw ay matuto magpatawad. Amen. Patawarin mo yung pinatawad ko. Mahalin mo ang mga minahal ko. Kapag hindi mo pinatawad at minahal yung pinatawad at minahal ng ating Panginoong Kristo, pag tayo harap sa Kanya, isa rin ang sasabihin ng Panginoong Hesus. Siguro nakita ninyo iyan. Doon sa tao na nagkaroon ng
10 milyon na utang, pinatawad ng hari. Tapos nasalubong yung may utang sa kanyang 500 piso lang. Ipinakulong. Di ba? Ipinatawag ulit yon. At anong sabi ng hari? Pinatawad kita, hindi ba? At dapat ka lang din magpatawad. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na patuloy po ang nagiging panuntunan ng taong itong makasalanan na naghahangad, mga kapatid, sa paghahari at pagsasama ng Diyos, tao na kung saan sa puso niya hindi nawawala ang pagmamahal para sa Diyos at ipinapakita sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Doon sa mga taong ibig makapakinig ng salita po ng Diyos, makikita natin sa kanila na sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, naruroon sa puso nila ang pagkatakot na mapahiwalay sa Diyos. Amen? Naruroon sa puso po nila ang pagkatakot po na sila po ay mapahiwalay sa ating Diyos. Amen? At ito yung isang nakakatakot na kalalagayan. Ang tao ay mabuhay sa daigdig na hiwalay sa Diyos. Amen. Ang sabi ni Haring David nung siya'y magkasala, si Haring David ay nanalangin at ang sabi ni Haring David sa aklat po ng awit, kabanata po 51 talata ay 10, isang pusong tapat sa aking likhain, bayaan mo o Diyos, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Ito po yung sabi ni Haring Saul. Ang sabi niya, sa iyong harapan huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang paghahariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Purihin natin ang Panginoong Jesucristo. Ito yung mga dalangin ni Haring David na natatakot na nakakaramdam ng pagkatakot na mapahiwalay sa Diyos dahil sa kanyang ginawang pagkakasala. Kaya nananalangin sa nung sandali na yan, pawiin ng Diyos ang kanyang pagkakasala. At muli po siya na kung saan nung sandali na yan, ay bigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapamuhay ng tapat sa ating Diyos. Amen? Sa harapan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Moises po minsan, nung sinabi ng Diyos kay Moises, magpatuloy na kayo sa inyong paglalakbay, pero hindi ko na kayo sasamahan. Dahil baka mapuksa ko lang kayo dahil sa katigasan ng inyong ulo. Narinig niyo po yon? Pero si Moises nung sandali na yan, hindi siya pumayag na kahit yung mga Israelita matigas ang ulo at sabi po ng Diyos, kapag sinamahan ko kayo, baka mapuksa lang kayo lahat. Pero si Moises sa nung sandali na yan, hindi pa rin siya pumayag. Kahit matigas ang ulo ng bayang Israel, si Moises ay namagitan sa Diyos. Sa kanila nang sabi ni Moises, kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo na kaming alisin dito. Kasi kung kami maglalakbay na hindi ka namin kasama, mapapahamak din naman kami. Amen. Amen? Kaya si Moises, makikita po natin, bilang isang taong may pagkukulang din, takot siya na ang buhay niya ay mapawalay sa Diyos kasi nakikita niya kung ano ang magiging kapahamakan ng isang taong hiwalay sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. May isang bata na iniwan ang kanyang mga magulang. Lumaki sa lansangan. Nabubuhay sa mitan ng pangunguha ng mga bagay na hindi kanya. Nung nagbinata na siya, meron siyang ginawang isang kasalanan, may hinablot siya na isang bag. Ang nahablutan niya na bag ay isang abogado. Habang nasa palengke, hinablot niya yung bag na iyon, ng taong iyon, at yun ay isang abogado. Hiramin ko lang yung kwentong ito. Nakulong po siya. Nakulong. Yung batang ito, nakulong.
Nung siya'y nakulong, doon sa loob ng kulungan ay may dumadalaw na mga misyonaryo po para ipahayag ang salita ng Diyos. May maliit na chapel sila na nagkakatipon po sila sa maliit na chapel at doon ipinapahayag ang salita po ng Diyos. Lagi siyang nasa hulihan. Kapag ipinapahayag ang salita ng Diyos, tatawa-tawa lang siya sa hulihan, wala siyang pakialam sa salita po ng Diyos. Yung mga kasamahan niya, kapag nagpupuri sa Diyos, sumasayaw, pinagtatawanan niya lang. Oras na yan. Habang nangangaral ng salita ng Diyos, wala siyang pakialam. Andudul lang siya sa hulihan. Kapag bumabalik na sila sa kanilang selda po, pinangangaralan siya ng kasamahan niya ng salita ng Diyos. Binigyan siya ng Biblia, pero wala siyang pakialam sa Biblia. Nilagay niya lang sa isang tabi. Binabahaginan siya ng salita ng Diyos, pero wala siyang pakialam. Sa tuwing mayroon pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ando doon lang siya. Sumasama siya kasi wala siyang magawa. Kasi kinakailangan nila, yung buong sa selda nila, kinakailangan pumunta po sa lugar na yon para makinig ng salita ng Diyos. Ando doon lang siya. Tinatawanan lang yung preacher. Tinatawanan at kinukulit yung mga kasamahan niyang nakikinig ng salita po ng Diyos. Pagdating po sa kanilang selda po, meron pa rin siyang kasama na kung saan pinagtsatsagaan siya, na kung saan ay ibahagi ang salita ng Diyos para lang na kung saan kumilala ang bata na ito sa Diyos. Kumilala sa Diyos ang bata pong ito. Alam niyo po kung ano ang trabaho ng bata sa loob ng kulungan? Sa kanilang selda po, walang CR. Tuwing umaga, siya ang tagapulot ng tae ng kanyang kapwa preso. Siya ang taga-ipon nun, siya ang tagalagay nun, sa isang plastic, sa isang supot, mga kapatid, at siya ang tagapagtapon po nun. Araw-araw, habang siya naruroon sa kulungan na yon, yun ang kanyang trabaho. Lalabas sila para makinig ng salita ng Diyos, wala lang sa kanya talaga. Wala siyang pakialam sa salita po ng Diyos. Naririnig niya, pero sarado ang kanyang puso sa salita po ng Diyos. Pagdating ulit sa selda po nila, ang isa niyang kasama, hindi siya tinatantanan, ibinabahagi ang salita ng Diyos. Dahil lumaki siyang walang kamag-anak, walang magulang, walang dumadalaw sa kanya sa kulungan. Walang dumadalaw sa kulungan. Isang araw yung batang ito, nakita niya yung kanyang short, wasak na. Wasak na yung kanyang short na suot-suot. Nung makita niyang wasak na yung kanyang short na suot-suot, pakinggan niyo po ito. Ang sabi niya, kung totoo nga na may Diyos na sinasabi nila, kung totoo ka nga, bigyan mo nga ako ng short. Yun lang po yun. Hindi po, una, damit muna. Damit. Dito sa damit. Nung makita niyang sira-sira ng damit niya, sabi niya, kung totoo ka, ang Panginoong Hesus, kung totoo ka, bigyan mo nga ako ng damit. Mga kapatid, minuto lang. Pumasok yung kanyang kasamahan sa selda na may dalaw. Nung pumasok yung kasamahan niya, mayroon pong inabot sa kanya na damit at ang sabi, may dalaw ako, nagdala ng damit, sa'yo isa. Amen. Pero hindi pa siya kumbinsado. Andoon, pangangaral ulit ng salita ng Diyos, dalo po siya. Ang kulit niya pa din. Patawa-tawa lang sa likod. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, isang araw habang sila nasa garden, nag-garden po sila, nakita niya yung kanyang short ay wasak. Ang sabi niya na naman ulit, kung totoo nga talaga ikaw, si Jesus ang tinutukoy niya, bigyan mo ako ng short. Pagbalik ng kasama nila, pumunta dun sa garden at ang sabi ng kasama nila, galing po sa
galing po sa trial court na kung saan dismiss ang kaso, laya na siya. Pumunta doon sa kanila sa garden at ang sabi, laya na ako, yan na yung mga gamit ko para sa inyo. Inihagi sa kanila yung kanyang gamit, nag-agawan sila, ang nakuha niya, sando. Hawak-hawak niya yung sando. Ipinagmamasdan niya, hindi yun ang kanyang kailangan. Ang kailangan niya, short. Biglang hinablot ng kasama niya yung sando at sabi niya, akin yan, medyo maganda yan, ito na lang sa'yo. Ang inabot, short. Magmula noon, binuksan niya ang Biblia. Binuksan niya yung Biblia. Nagbasa na siya ng salita ng Diyos. Patago. Patago niyang binabasa ang salita ng Diyos. Isang araw, mga kapatid, isang araw, nahuli siya na hindi siya gumagawa doon sa gawain nila, nagbabasa siya ng salita ng Diyos, ng Biblia. Isinumbong siya. Isinumbong siya. Nung isumbong po siya doon sa pinakamayor nila sa selda po na yon, sabi ng mayor, hayaan niyo na siya. Hayaan mong basahin niya iyan para makilala niya ang Diyos. Mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y nagbabasa ng Biblia, isang araw, may kahilingan siya kay Lord. Alam niyo po anong kahilingan niya? Makalaya siya sa trabaho niya. Makalaya siya sa trabaho niya. May pumasok bagong sa kanila, nakasama sa selda nila. Mga kapatid, answer prayer siya kasi yung bagong pumasok, yun ang pumalit sa kanya, taga-ipon ng tae tuwing umaga. Nakita niyo po yung kalalagayan ng tao kapag napawalay sa Diyos. Di ba nakakatakot? Masadla ka sa ganong kalalagayan. Dumating po ang oras, dadalo siya sa hukuman. Bago dumating ang hatol, tumayo siya at sabi, bigyan niyo ako ng pagkakataon magsalita. Okay. Nung nagsalita siya, ang sabi niya, buhat ako'y magkaroon ng isip, sa lansangan ako lumaki. Walang magulang, walang nag-aaruga. Para mabuhay, kumukuha na mapagkaing hindi akin. Ang sabi niya, kaya ko kinuha yung gamit na yon kasi gusto kong mabuhay. Dahil yan ang natutunan ko na gawin para mabuhay. Tapos ang sabi niya, handa ko kahit anong ihatol nyo. Pero ang sabi niya, kung nagawa ko man yon, patawarin nyo ako. Nung marinig po yun ng abogado, na siya pong nung sandali po na yan, umaakusa po sa kanya, ang sabi ng abogado, dismiss ang kaso. Pinalaya siya at binigyan ng attorney iyon ng trabaho. Sa kumpanya mayroon siya, ipinasok niya at binigyan ng trabaho. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, alam ng Diyos kung gaano tayo kasama. Alam ng Diyos kung gaano tayo kamakasalanan. Pero oras na kinilala mo ang Diyos sa buhay mo. Kapag kinilala lang natin ang Diyos sa buhay po natin, hindi hahayaan ng Diyos ang buhay mo, kapatid, ay patuloy masadlak sa kapahamakan. Mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Ito ang kailangan natin. Salita ng Diyos ang kailangan ng taong makasalanan. Amen. Diyos ang kailangan ng taong makasalanan. Mahirap para sa bata paniwalaan. Pero alam po natin kung paano kinatagpo ng Diyos ang puso niya.
para makilala ng batang ito ang ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po tayong lahat. Maraming pangyayari sa buhay po natin na kung iisipin lang po natin, makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng tao. Marami tayong mga karanasan na tila baga minsan ang hirap po natin isipin kung paano natin ang pagtatagumpayan, kung paano tayo nakakalaya roon. Subalit kapatid, isa lang dahilan ng lahat ng yan. May kinilala kang Diyos sa buhay mo. Dahil mayroong Diyos kang nilapitan. Mayroong Diyos na kung saan, nung ikaw ay nagpakumbaba, hindi binaliwala ng Diyos ang iyong paglapit. Ang pagmamahal ng Diyos kailanman hindi nagbabago. Ang isa lang ang dapat nating gawin, hangarin lang natin na tayo magiging karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos. Hangarin natin sa buhay po natin na ang pagmamahal na ito na inilalaan ng Diyos para po sa atin ay huwag masayang, kundi maranasan ng bawat isa sa atin. Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Ama naming nasa langit, naniniwala po kami na ikaw ang kumatagpo sa puso ng batang iyon para patunayan. Mayroong Diyos na higit na nakakaalam kung anong makakabuti sa Kanya. May Diyos na kung saan may magandang hangarin para sa amin lahat. At dalangin namin dakilang Diyos, yung kabutihang ginawa mo sa batang iyon, kabutihan huwag mong ipagkait sa amin, O Diyos. Kabutihang iparanas mo sa amin. Ipadama mo sa amin. Ipadama mo sa aming mga mahal sa buhay nang makilala kanila ng lubusan sa buhay nila, O Diyos. Nang ang buhay meron sila, hindi nila mailayo sa iyo, Panginoong Hesus. Dalangin namin, Panginoong Hesus, bigyan mo kami ng isang pusong dalisay. Isang pusong walang ibang hangarin kundi ikaw maparangalan. Mahalin ang higit sa sino paman. Sundin ang iyong banal na kalooban. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Kahit tayong makasalanan, may kabutihan sa puso mo umiiral. May kabutihang nakikita ang Diyos sa puso ng bawat isa po sa atin. Isang puso sa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y marangat. At ako ay papuri sa iyo lamang, Jesus. Lord, ito ang aming dalangin sa mga sandaling ito, Diyos. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong
Sabihin po natin, Ama naming nasa langit, lumalapit ako sa iyo, buong pusong nagpapakumbaba at inaamin ko na ako'y nagkasala sa iyo, sa aking kapwa, sa aking mga mahal sa buhay. Pinagsisisihan ko ang lahat na nagawa ko na hindi maganda sa aking kapwa. Patawarin mo po ako, Ama naming nasa langit. Patawad, Panginoong Hesukristo. Linisin mo ako sa pamamagitan ng banal mong dugo mula ulo hanggang talampakan. Hesukristo, binubuksan ko ngayon ang pintuan ng aking puso at tinatanggap kita sa buhay ko na aking Panginoon, tagapagligtas, Hari at Diyos ng aking buhay. Panginoong Hesus, tulad ng pagpapatawad mo sa akin, pinatatawad ko na rin ang mga tao na nakagawa sa akin ng hindi mabuti, ang mga taong nakasakit po sa akin. Lahat sila, O Diyos, ay pinatatawad ko na tulad ng pagpapatawad mo sa akin ngayon. Salamat, Panginoong Hesukristo. Dalangin ko, Panginoong Hesus, pagkalooban mo ako ng isang pusong tapat, pusong sa iyo'y nagmamahal, pusong nagmamahal sa aking kapwa, pusong walang ibang hangarin, kundi ikaw ay parangalan. Panginoong Hesus, dalangin ko, manahan ka sa puso ko, at tulad ng iyong pangako, huwag mo akong iwan, huwag mo akong pababayaan. Kumakatok ako ngayon sa pintuan ng puso mo, at dalangin ko, kung paano mo pinagpala ang batang iyon, Diyos, na nasadlak sa kulungan. Dinggin mo rin nawa at ipagkalob sa akin ang aking kahilingan. Panandalian tayong manahimik at sa ating pananahimik, hingin niyo sa Diyos ang ibig niyo. May Diyos na nakakarinig sa puso mo ngayon. Ama, dalangin namin, lahat ng may karamdaman, abutin mo po yung pagpalang kamay, Panginoong Hesukristo, at ipagkalob ang kagalingan, dakilan Diyos. Dalangin namin, Ama, lahat dakilan Diyos na may karamdaman na mga mahal sa buhay, ng lahat ng mga OFW, Panginoon, dito sa Hong Kong, Panginoong Hesus, dalangin namin, Lord, abutin mo na yung kamay, ipagkaloob ang kagalingan, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. At patuloy ipagkaloob sa kanilang mga mahal sa buhay, O Diyos, ang magandang kalusugan, kalakasan, dakilang Diyos ng kanilang pangangatawan, at patuloy ipagkaloob sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mabubuting bagay araw-araw na kanilang kailangan, dakilang El Shaddai. Pagpalain mo rin ang kanilang mga pinaglilingkuran, O Diyos, sa lugar po na ito, Panginoong Hesus. Kung may karamdaman, pagalingin mo, Panginoong Hesukristo. Pagpalain mo ang buhay ng kanilang mga pinaglilingkuran, Panginoong Hesus. Kung paano, Panginoon, ang lingkod mo sa Biblia na si Joseph, saan man pumaroon, ay pinagpapala ang mga taong pinaglilingkuran niya. Ganon din po, Ama. Gamitin mo ang mga kapatid kong ito, O Diyos, ang mga anak mo, O Diyos, na dinala sa bansang ito, O Diyos, upang magiging pagpapala sa kanilang mga pinaglilingkuran, Panginoong Hesus. Dalangin ko, Ama, ilagay mo rin sa kanilang mga kamay, habang sila narito, O Diyos, ang lahat ng mabubuting bagay na kanilang kailangan, dakilan Diyos. Higit sa lahat sa mga kamay na yan, Ama, ano man ang kanilang gagawin, ipagkalob mo ang tagumpay, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat, dakilang Diyos, narito ang kahilingan ng bawat isa. Taas po natin ang ating mga prayer requests. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng nakasulat, dakilang Diyos, sa mga papel na ito, dakilang Ama. Maging hindi nakasulat, amin pong Amang pinaniniwalaan, lahat yan ay nababatid mo at lahat na yan ay kaya mong tugunin. Pagpalain mo ang Saturday group, dakilang Diyos. Pagpalain mo, O Diyos, ang samahan na ito, Panginoong Hesus. Patuloy mong palaguin, Panginoon, ang samahan ng Saturday group, dakilang El Shaddai.
Buklurin mo ng pag-ibig mo ang mga manggagawa mo, O Diyos, sa Saturday group, Panginoong Yesus. At buklurin mo ang mga tinawag mo sa lugar na ito, Diyos, ng pag-ibig mo, Panginoong Jesucristo. Dalangin namin, Ama, ang bawat isa'y patuloy magiging ilaw, liwanag, Panginoong Yesus, upang, Panginoon, saan man sila pumaroon, ang liwanag mo, Diyos, ay madala namin sa mga taong nadirimlan at maakay namin sila sa banal mong gawain, dakilang El Shaddai. Salamat, Ama. Ipagkaloob mo, Ama, sa aking mga kapatid sa mga sandali na to, Panginoon, ang katugunan ng lahat ng kanilang itinataas, buhat sa kayamanan mo, Amang hindi nauubos, sa ngalan ng Panginoong Yesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin ang Panginoon, pasalamatan po natin ang ating Diyos, at patuloy po kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Hallelujah. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon ang mahina ay lalampas, ang tugta ay mayayap, nagdahil sa magagawa ng Diyos. At ngayon ang mahina ay lalampas, ang tugta ay mayaman, nagdahil sa magagawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Sama-sama po nating dasalin ang Salmo 21. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak niya na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw, ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunod iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad at itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos,
aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at kay pararangalan, sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang maaring amin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless us all. See you next month. Ay, hindi pa, Paul. See you next Saturday. See you tomorrow.